Matagal nang hanap buhay ni Miguel ang pangingisda. Meron kasing sariling bangka ang binata. Ginagamit niya ito tuwing sila ipapalaot ng kanyang matalik na kaibigan na si Raul. Si Raul ang nagpapaandar ng bangka, samantalang siya naman ang naglalambat ng mga isda sa laot. Marami naman silang nahuli, kaya't nakakakain ng pamilya ni Miguel ng higit pa sa 3 beses sa isang araw. Malaki-laki ang kinita nilang magkaibigan noong nakaraang araw, kung kaya't napagpasya nilang huwag munang pumalaot ng araw na iyon. Sumang-ayon rin naman sa kanya si Raul, kaya naman nagkaroon ng mahabang oras itong si Miguel upang bisitahin ang dalagang si Laura, na bukod sa kababata niya, ay isa ring matalik niyang kaibigan. Kaso nga lang, nang puntahan niya ito sa kanilang bahay, ay wala roon ang dalaga. Nagtungo raw ito sa covered court at doon ay nagpa-practice ng volleyball. Laban na raw kasi ng team nito sa susunod na buwan, kaya naman dali-daling nagtungo roon si Miguel. Nakita niyang busy nga ito sa pagsasanay. Iginala niya ang kanyang mga mata sa mga nanonood roon. Nakita niya na naroon pala ang nobyo nitong si Marvin. Madalas siya nitong pagtawanan kapag siya ay nakikita. Minamalid siya nito dahil sa kanyang pagiging mangingisda, at ang laging ipinagmamalaki nito sa kanya ay isa itong anak ng supervisor sa isang sikat na mall sa kanilang lugar. Kaya naman minabuti na lamang ni Miguel na umuwi. Iniisip niya na baka kasi pagkatuwa na naman siya ni Marvin at pati na rin ang mga barkada nito, at baka maya-maya ay tuluyan na lamang siyang mapikon. Pero napahinto siya nang tawagin siya ni Laura. "Oy Miguel, saan ka pupunta? Akala ko ba hinahanap mo ko?" Kumunot naman ang noo ng binata sa tinurang iyon ng dalaga, sa pagtataka kung papaano nito nalaman na hinahanap niya ito. Napangiti naman sa kanya ang dalaga. "Si mama kasi nagtag sa akin. Sabi niya galing ka daw sa bahay kanina." Wika ng dalaga, na siya namang ikinatango na lamang ng binata. Hudyat na nagkakaintindihan sila ng kaibigan. "Bakit bigla ka na lamang uuwi? Akala ko ba'y mamamasyal tayo?" Muling usisa ng dalaga kay Miguel. Tapos ka na bang mag-practice? Uuwi na sana ako kasi akala ko busy ka pa." "Oo, tapos na kami. 2 oras na kaya kami nagsasanay dito. Mainit pa ang panahon kaya't nakakapagod rin. Isa pa, minadali kong makatapos kasi sabi mo mamamasyal tayo." Wika ni Laura sa binata. "Pero, pwede bang samahan mo muna ako sa bahay? Maliligo muna kasi ako." Pakiusap ng dalaga. Agad namang pumayag si Miguel sa pakiusap nito. Mukhang hindi naman nagsaselo si Marvin na boyfriend ng dalaga, dahil alam naman ito na matagal na silang magkaibigan simula pa pagkabata. Sa katunayan nga niya, mas nauna pa siya sa buhay ni Laura. Sa mga sandaling iyon, ay medyo nagkakalabuan na rin ang magkasintahan dahil sa pagiging babaero ng lalaki. Kaya nga hindi ito pinapansin ni Laura nang matapos ang pagsasanay nito kanina. At sa kanya kaagad dumiretso ang dalaga. Mukhang nakikiramdam na lang ang dalawa kung sino ang unang makikipaghiwalay. Ayaw naman ni Laura na siya ang unang bumitaw, dahil kahit papaano ay mahal pa rin naman niya ito. Samantala, sinamahan nga ni Miguel ang dalaga sa bahay nito. Pagkatapos makaligo at makapagbihis, ay umalis na nga sila at nagtungo sa kanilang pupuntahan. Marami silang pinasyalang magagandang lugar ng araw na iyon. Nag-arkila kasi itong si Miguel ng sasakyan, kaya naman nakarami sila ng magagandang lugar na napuntahan. Inabot na nga sila ng gabi sa kanilang pag-uwi. Matagal ng plano ni Miguel at Laura ang pamamasyal na ito, para naman kahit papaano ay mawala ang stress na kanilang nararamdaman sa kanilang mga buhay. Si Miguel ay stress sa kanyang hanap buhay dahil mahirap rin ang manghuli ng isda. Samantalang si Laura naman ay stress sa pakikipagrelasyon nito sa kanyang nobyong babaero. "So papaano, bestie? Nandito na tayo sa bahay nyo. Maraming salamat sa pagsama sa akin ha. Nag-enjoy talaga ako kanina sa mga pinasyalan natin. Siya nga pala, good luck sa laro nyo sa susunod na buwan ha.
Huwag kang mag-alala. Manonood ako. Sambit ni Miguel. Napangiti naman ang dalaga sa kanya. Ako nga ang dapat na magpasalamat sa iyo, bestie Dahil sa panlilibre mo sa akin. Thank you talaga Hayaan mo, kapag nanalo ang team namin, ako naman ang susunod na manlilibre sa iyo. Sige, mag-ingat ka sa pag-uwi Paalam ng dalaga. Samantala, habang naglalakad papauwi si Miguel, ay may kung anong hindi niya may paliwanag na ligaya siyang nadarama sa kanyang puso. Paano ba naman kasi? Mas lalong napapalapit sa kanya ang kanyang matalik na kaibigan, magmula nang magkalabo nito at ng kanyang nobyong si Marvin. Kanina nga, ay parang gusto niya ng udyokan na hiwalay na nito ang lalaking iyon. Samantala habang papauwi, ay may nadaanan siyang beer house kung saan naroon ang mga kaibigan ni Marvin. Nagtatawanan pa nga ang mga ito nang makita siya. Mga pre, tignan nyo nga si Miguel yung lalaking dikit ng dikit sa girlfriend ko. Umaasa siguro na magugustuhan siya ni Laura. Tingnan nyo, yung pagmumukhang yan at forma niyan, napakabaduy pare. Hoy Miguel, ako na nagsasabi sa iyo na hindi ka magugustuhan ni Laura dahil sa isa ka lamang mangingisda, mabaho at malansa pa. Lumakas lalo ang tawanan nila dahil sa tinurang iyon ni Marvin na ikinapiko naman ni Miguel. Pare, ayusin mo ang tabas ng dila mo Marangal ang trabaho ng isang mangingisdang katulad ko. Dahil kung wala kami, hindi kayo makakakain ng isda. Pasensya ka na pare Di kasi ako makarelate sa isang mahirap na gaya mo Alam mo ba, na puro steak yung ulam namin sa bahay. Hindi kami kumakain ng mabahong isda na gaya ng hinuhuli mong hampas lupa ka. Pagkain mahirap lang yan Kawawa naman kayo. Puro isda lang ang laman ng tiyan nyo. Tara na nga mga pre. Nag-aaksaya lang ako ng laway sa mokong na ito Uwi na nga tayo. Sige na. Balis ka na dito ang paslupa. Aalis na rin kami. Mapanood yung sambit sa kanya ng lalaki. At maya-may sumakay na nga ang mga ito at pinaharurot ang kotse nila. Samantala, magkasama na nga sila Raul at Miguel. Talaga pre, sinabi sa iyo ng walang hiyang Marvin na yun. Ang baba naman ang tingin niya sa atin. Palibasa hindi naman siya sanay sa hirap Hamunin mo kaya ng suntukan yung pre. Hindi mananalo yun sa'yo. Puro alak lang naman ang laman ng sikmura nun. Siguradong hindi rin sanay sa init yung balat nun. Dahil de aircon ata yung buong bahay ng mga yun Komento na Raul habang nasa laot sila at nangingisda. Naku, hindi ko nalang papatulan yun pare. Nakwento ko lang sa'yo yung mga sinabi niya. Kung magiganti man ako sa mga panghamak niya, ay sa ibang paraan na lang pare. Nangunot naman ang noon ni Raul. Bakit pre? Ano bang binabalak mo? Basta pare, hintayin mo na lang. Baka may masama kang binabalak Baka naman makapatay ka ng unggoy. Tao pala. Hoy, makilabot ka naman sa sinasabi mo Raul. Kahit naman nilalait ako at minamalit ng taong yun, hindi naman ako ganong tao Hindi ko magagawa yun sa kanya. May takot ako sa Diyos at naniniwala ako na siya lamang ang may karapatan na kumuha ng buhay ng isang tao. Kahit hindi ko yun magagawa, paliwanag ni Miguel sa kaibigan. Ikaw naman pre, hindi ka na mabiro. Naglilihim ka na sa akin ng mga binabalak mo Kantyaw nito sa kaibigan. Pala pare, may ba tayo? Totoo bang may plano kang ligawan si Laura? Usisa ni Raul. Sana pre. Pero hinihintay ko lang na makipag-break siya kay Marvin. Kahit papaano ginagalong ko yung relasyon nila. Hanggat wala pang opisyal na hiwalayan, hindi mo na ako manghihimasok. Naku, susuportahan kita dyan pare. Alam mo namang lagi kung nasa likod mo hindi ba? Nakasuporta lang ako para sa'yo. Dahil doon, ay napangiti naman si Miguel sa suportang iyon ng kaibigan. Samantala nang makarami na sila ng huli, madaling araw pa lamang ay dumaong na sila. Malalaki at mararami ang huli nila, kaya't malaking halaga rin ang nabenta nila sa palengke. Dahil maaga pa naman kung kaya't napagpasyahan muna nilang mag-inuman sa bahay nila Raul. Noong una ay masaya ang kanilang tagayan, ngunit may dumating na hindi inaasahan. Paano ba naman kasi ay may sumita sa kanilang barangay tanod at ang kasama nito ay walang iba kung hindi si Marvin. Madaling araw na, bakit hindi pa rin kayo nagsistulog?
Nakakaperwisyo pa kayo ng mga kapitbahay. Sambit nito. At maya-maya pa ay kinatungan nito ni Marvin. Naku, ganyan po talaga yung mga mangingisda. Magkapera lang ng konti, nagse-celebrate na kaagad ng mga ungas. Dahil sa tinura ngayon ni Marvin, hindi yun nagustuhan ni Miguel. Hinampas niya ang kamay sa mesa at siya ay tumayo. Walang galang na po barangay talod. Bisit na bisit lang po talaga ako kay Marvin na to eh. Akala mo naman kung sino. Bakit mo ba minamalit ang mga mangingisda Huwag na nga kayong mag-umpisa ng away. Ang sabi ko, itigil nyo na ang inuman bago ko pa kayo dalhin sa barangay hall at iharap kay chairman. Pero hindi naman po kami maingay. Nag-iinuman lamang po kami dito sa gilid. Hindi naman po kami nagsisigawan. Di wala nga kaming video okay. Paliwanag naman ni Raul. Wala nang pero. Sumunod na lamang kayo sa akin. Igalang nyo naman ang tanod na nagsiservisyo sa lugar na to. Makapangyarihang sambit nito. At dahil dito, ay padabog na iniligpit ni Miguel ang kanilang mga alak. At napangisi naman si Marvin. Yan, susunod rin naman pala kayo eh. Ang dami nyo pang reklamo. Mga pastupa talaga kayo. Sad nito sa kanila. Wisit pala talaga tong Marvin na to eh. Ang sarap pa sa akin ng pagmumuka. Inis na pahayag ni Raul nang umalis na ang dalawa. Kaya nga pare, parang kakampi pa niya yung tanod na yon. Pero hayaan na lamang natin. Sa loob na lamang tayo mag-inuman. Parang walang nakikialam. Tugon naman ni Miguel. Sa mga sumunod na araw, nakipagkita ulit si Miguel kay Laura. Hindi siya nangisda ng araw na yun dahil nakapagpasya na siyang ligawan ng dalaga. Hindi niya na kasi patatagalin pa ang nararamdaman niya para rito. Niyaya niya ito na kumain sa isang restaurant. Sa una pa nga, ay nahihiya ito dahil noong nakaraan lamang ay nilibre siya. Tapos ito na naman ulit. Pero dahil sa pangungumbinse ng lalaki, ay napapayag niya rin ito. Habang sila'y kumakain ay bigla na lamang nagsalita si Miguel. Sa totoo lang Laura, dinala kita dito para humingi ng permiso na kung pwede ay manligaw sa'yo. Sana naman Laura, hayaan mo akong ligawan ka. Wika ng binata, sabay abot ng mga pupulang rosas na may kasama pang tsokolate sa dalaga. Dahil dito, saglit na natigilan ng babae. Ngunit maya-may nagsalita na rin ito habang nakangiti at tinanggap ang kanyang ibinibigay. Naku, maraming salamat dito Nag-abala ka pa talaga, Miguel. Medyo nahihiyang tugon ni Laura sa binata. Hindi naman hingit sa iyong kaalaman, hindi ba? Hindi pa kami hiwalay ni Marvin? Alam ko naman yun. Kakapalan ko na lang ang mukha ko para sabihing hiwalayin mo na siya, Laura. Manloloko yung lalaking yun. Sasaktan ka lang nun ng paulit-ulit. Taas ang pahayag ng binata. Bigla namang napangiti ang babae habang nasasabi ng, bigyan mo muna ako ng pagkakataon na makapag-isip-isip, Miguel. Pero hayaan mo, kahit hindi mo sabihin, hiwalayin ko na rin talaga si Marvin. Dahil dito, ay napangiti na lamang rin ang binata. Sa loob-loob niya, malaki ang pag-asa niya na maging sila. Pagkatapos nilang kumain, niyaya niya naman ito na manood sila ng sine. At dahil 4 na oras silang nanonood, ay ginabi na sila sa pag-uwi. Pero ayos lamang yon sa kanila. Hinatid naman ni Miguel si Laura sa bahay nito at siya ay naglakad na lamang papauwi. Naisipan niya na munang dumiretso sa isang drugstore upang pumili ng gamot sa sakit ng ulo na kanina niya pa iniinda. Hindi niya alam kung dahil ba yun sa pagod. Paglabas niya ng tindahan, sa di kalayuan ay meron siyang nakitang isang lalaking may hawak na baseball bat. Sa unang tingin niya, ay baka player lamang iyon at meron lamang hinihintay. Pero nang medyo malapit na siya rito, ay bigla na lamang itong tumingin ng masama sa kanya. Kaya't ang ginawa na lamang niya, hinanda niya na lamang ang kanyang sarili sa posibleng mangyari, lalo na't hindi naman siya pwedeng mag-iba ng daan, dahil ito lamang ang tanging daanan para makauwi sa kanila. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad nang bigla na lamang siya nitong hatawin ng baseball bat. Mabuti na lamang ay nakailag siya kaagad dahil kung hindi sapul talaga siya sa ulo. Muli siya nitong hinataw ng pamalo pero nakaiwas ulit siya. Dahil sa ginagawa ng lalaking ito, pinagtitinginan na sila ng mga tao.
Ang iba naman inaawat na sila. Ngunit tila walang pakialam ang lalaking ito at patuloy lamang sa paghampas kay Miguel. Iwas roon at iwas rito ang ginagawa niya para lamang hindi siya matamaan. Nang makahanap na siya ng tiyempo, ay hinawakan niya na ang braso nito. Pinilipit hanggang sa mabitawan na nito ang hawak. Dito nagpakawala ng pinagsamang suntok sa mukha at sa tiyan si Miguel. Pero gumaganti rin naman ang lalaking ito. Dahil mas matangkad ito sa kanya at higit na mas malaki ang katawan, ay bigla na lamang siya nitong sinakal. At pagkuway binuwat siya nito at ibinalibag sa semento. Halos hindi makagalaw si Miguel dahil sa kanyang pagkakabagsak. Para siyang nabalian ng mga buto ng sandaling iyon. At dahil hindi na siya nakabangon pa, dito na siya pinagsusuntok ng lalaki. Hindi na siya makaganti pa dahil sunod-sunod ang binibitawan nito. Nang makahalata na ito na nanghihina na siya, napasol niya pito sa baseball bat. Tila naunawaan naman na yun ni Miguel. Bago pa nito mapulot ang pamalo, inipon niya ang kanyang natitirang lakas upang patirin ang lalaki gamit ang kanyang binti. Mabuti na lamang at medyo lang pa pala ito, kahit natumba na lamang ito. Sinamantala naman ito ni Miguel at kahit masakit ang katawan niya, ay pinagsusuntok niya pa rin ito sa mukha. Lahat ng lakas na natitira sa kanyang mga braso ay binuhos niya sa lalaki. Kahit ang naging ending, ay ito naman ang nagulpi at naging lupaypay. Huli na nang dumating ang mga pulis. Nakarating ang mga ito dahil na rin sa tulong ng mga taong nakakita sa kanila. Dahil dito, dinala sila sa police station. Isinalaysay naman ni Miguel ang buong pangyayari. Naniwala naman ang mga pulis sa kanya na self-defense lamang ang ginawa niya. At isa pa, ay meron rin namang mga nakakita. Kaya't pinagbigyan siya ng mga otoridad na kasuhan ng lalaki. Pero may natuklasan sila na inamin ito. Hindi raw intensyon nito na saktan ng binata. Meron lamang raw umano na nag-utos sa kanya. Sir, total nakasampa na rin naman kayo ng kaso laban sa kanya. Ay maaari na rin ho kayong umuwi. Iimbestigahan na lamang namin itong lalaki na ito. At sa oras na may bago kaming nalaman, ay paparating na lang namin kaagad sa inyo. Sampit ng pulis. Sige po sir. Maraming salamat po ha. Hihintayin ko na lamang po yung update nyo. Tugon ng binata. Naku, malakas ang kutob ko na si Marvin ang nag-utos doon sa lalaking yon. Siya lang naman kasi yung may galit at inggit sa'yo eh. Ewan ko pa sa taong yon kung bakit naiinggit siya sa'yo. Siya na nga rin ang nagsabi diba? Damahang isda ka lang. Samantalang siya ay isang anak ng mayamang supervisor. Komento ni Raul habang nasa laon sila. May kutob nga rin akong siya eh. Pero alam ko kung bakit siya galit. Yun ay dahil mas malapit na sa akin ngayon si Laura kumpara sa kanya. Malagay ko lang pare ha. Kahit siguro babaero yung mokong na yun, may natitira pa rin naman yung pagmamahal para kay Laura. Kahit yun ang dahilan kung bakit pusit na pusit siya sa akin. Tugon naman ni Miguel. Oo nga pala pare. Kamusta na yung patungkol sa inyo ni Laura? Yun ba? Ang sabi niya sa akin ay pag-iisipan pa raw niya. Pero nangako siya sa akin na makikipag-iwalay na raw siya kay Marvin. Mukhang may pag-asa naman yata ako sa kanya eh. Naku, sigurado talaga yan pare. Huwag ka lang magpa-apekto sa siraulong Marvin na yun ha. Inis na wika na Raul sa kaibigan. Sa sumunod na araw, merong masamang balitang natanggap si Miguel. Paano ba naman kasi? Yung pitakulong niyang lalaki ay natagpo ang wala ng buhay sa kulungan. May sumaksak raw rito sa dibdib. Hindi pa alam ng mga pulis kung may nakaaway ba ito sa loob ng selda o talaga namang may nagpapatay dito. Ngayon ay iniimbestigahan pa ito ng mga pulis. Grabe naman yung nangyari sa lalaking yun. Kung ikaw yung tatanungin pre, naniniwala ka ba na may nakaaway yun doon? Tanong na Raul sa kanya habang nasa bahay nila si Miguel. Ewan ko pare, maaaring oo. Hindi ko naman kasi alam ang ugali ng taong yun. Pero nagdududa talaga ako. Pilit na sumasagi sa isipan ko na paano kung may nagpapatay nga talaga rito. May isang inmate na binayaran ng isang tao na bumisita roon para gawin ang krimen na yun. Maaaring takot kasi itong ikanta ang kanyang pangalan. Hinala ni Miguel. Bigla namang napaisip si Raul at maya-maya nagsalita ito. Nang po na yung naisip mo pare, siya yung tao na yun. Dapat lang na maimbestigahan ng mabuti ng mga pulis yan para may matibay kang ebidensya. Naku,
Ikwento mo na yan kay Laura para makipag-iwalay na siya sa taong yon. Hindi maganda na makatuluyan niya yung lalaking yon. Paano nalaman kung naging mag-asawa na sila, hindi ba? Pangit yung ugali ng taong yun eh. Isa siyang kriminal. Paano na lang kung may mangyaring masama kay Laura? Dahil sa payo na ibinigay sa kanya ng kanyang kaibigan, ay naging matinding palayas pa niyon para kay Miguel. Dala-dala niya yon hanggang sa pag-uwi niya sa kanilang pagkain. Iniisip niya yon hanggang sa kanyang pagtulog. Hindi siya madalaw-dalaw ng antok dahil lamang sa bagay na yon. Ayaw niya naman kasing siraan si Marvin kay Laura. Ngunit wala na siyang magagawa. Kailangan niyang ipaglaban ang pagmamahal sa babae. Kahit napagpasyahan niya na bukas din, ay sasabihin niya na iyon at sumapit na nga ang araw na iyon. Ikinuwento niya kay Laura yung nangyari sa kanya noong nakaraan. Naniwala naman ito sa kanya na si Marvin ang may kagagawa niyon. Kahit ora mismo ay nakapag-break na si Laura kay Marvin sa pamamagitan lamang ng text message. Pagkatapos noon ay saka naman siya sinagot ng dalaga. Nakapanood pa nga si Miguel ng laro ng dalaga sa volleyball. Kaso nga lang, dumating ang hindi inaasahang pagkakataon. Habang naglalakad na sila sa gabing iyon pauwi galing sa pamamasyal, nang bigla na lamang may humarang na kotse sa kanilang dinaraanan. Nang maya-maya may nagsibaba na 4 na lalaking pawak mga nakaitim at nakatakip pa ang mga mukha nito. Tinutukan sila ng baril nito at sinabihan pang huwag nang lumaban upang walang masamang mangyari sa kanila. Kaya naman sumunod na lamang sila sa mga ito. Pinasakay sila ng mga ito sa sasakyan. Bagay na kanila namang ginawa. At pagkarating nila sa isang hideout, iginapos sila ng mga ito sa isang bodega. Iyak nang iyak naman si Laura at nagmamakaawa na huwag silang sasaktan ng mga ito. Maya-maya pa, ay isa-isa nang nag-alis ng takip sa mukha ang mga lalaki. Dito ay gulat na gulat si Miguel nang makita na ang isa roon ay walang iba kung hindi ang mokong si Marvin. Ano, nagulat ba kayo? Ako yung nagpadukot sa inyo. Ako ang utak ng lahat ng ito. Akala nyo ba ihahayaan ko lang kayong lumigaya? Sa impyerno nyo na lamang ipagpatuloy ang love story nyong dalawa. Dahil papatayin ko na kayo dito mismo sa hideout na ito. Pagkasabing iyon, ay tumawa ito na parang demonyo. Ayop ka. Ikaw rin pala ang nagpapaday kay Melchor para mapagtakpan ang kasalanan mo. Isa kang malaking duwag. Kung talagang matapang ka, magtuos tayong dalawa. Paghamon ni Miguel, muling tumawa naman itong si Marvin. Bakit ko naman susundin yung gusto mo ha? Isang pindot ko lamang sa gatilyong ito, wala ka na. Huwag mong gawin ito sa amin, Marvin. Mahawa ka sa amin. Umiiyak na pagsusumamo ni Laura. Mahawa? Bakit naman ako mahawa sa inyo ha? Iniwan mo nga ako Naawa ka ba nang iwan mo ko? Para lamang sa lalaking yan? Papatayin ko kayong dalawa. Magsama kayo sa impyerno. Please Marvin, pakawalan mo lang ako. Babalikan kita kaagad. Teka, totoo ba yung sinasabi mo, Laura? Makikipagbalikan ka sa akin? Paninigurado pa ng lalaki. Oo, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Makikipagbalikan ako sa oras na pakawalan mo ako. Huwag mo lang akong papatayin. Dahil dito, ay napangisi na lamang si Marvin. At maya-maya iniutos nito na kalagan si Laura. Nang makawala na ang babae, ay napayakap ito kay Marvin. Kahit napunta sa kanilang dalawa ang atensyon ng lahat. Wala silang kamalay-malay na natanggal na rin pala ni Miguel ang lubid dahil meron pala siyang dalang maliit na kutsilyo. Napagplanuhan na nila iyon kanina ni Laura habang abala pa ang mga ito sa panonood sa dalawa. Dito na palihim na umatake si Miguel. Dinampot niya ang 2x2 at mabilis na pinaghahampas sa batok ang 3. Kahit nawala ng mga ito ng malay. Tinutukan naman siya ni Marvin ng baril. Itinaas niya kunwari ang kanyang mga kamay na tila sumusuko na siya. At nang makalapit na ito sa kanya, agad niyang inagaw ang baril. Pinilipit niya ang kamay nito at pinagsusuntok sa mukha ang lalaki. Hanggang sa manghina na lamang ito na siyang dahilan para maagaw niya ng tuluyan ng baril. Mabilis niya namang nadisarmahan ang 3 pa nitong mga kasama habang lumaypay pa sila. At pagkatapos niyon, ay nagpatawag na sila ng mga pulis. Naaresto naman ang 4 at nabanggit ni Miguel
na si Marvin nga ang nagpapatay kay Melchor. Kaya't sa uli, nakulong nga ito at tiyak na habang buhay nang mabubulok sa bilang tupan. Hindi rin nagparegno si Marvin sa pamilya ng lalaki at ganon rin ang pamilya ni Melchor, ang lalaking inutusan ni Marvin para bubugin siya dati. Sobrang pagsisisi ni Marvin. Ayon dito, nagawa lang daw niya iyon dahil mahal na mahal niya si Laura. Umiyak pa nga ito at nagmamakaawa kay Miguel. At ganoon rin naman ang mga alipores nito na palayain raw sila. Ngunit hindi maaaring mangyari yon. Kaya naman hindi niya ito pinakinggan. Hinayaan niyang parusahan ng batas ang mga ito. Dahil sa malaya na si Miguel at Laura at makukulong na si Marvin sa mahabang panahon, nagkaroon na rin ng puwang at kalayaan ang pag-iibigan nilang dalawa. Di kalaunan, ay naingasal na nga sina Miguel at Laura. Pero dahil hindi pa sila ganoon katanda, nagpatuloy sila ng pag-aaral hanggang sa sila ay makapagtapos at nakahanap ng magandang trabaho. Sa paglipas ng ilang taon nilang pagtutulungan at pagsisikap, ay nakaipon sila ng malaking pera at pinambili na ito ng malaking palaisdaan. Samantala, isa naman sa mga tagapangasiwa nila roon ay walang iba kung hindi ang kaibigan ni Miguel na si Raul. At dahil meron na silang regular na pinagkakakitaan, dito na sila bumuo ng masayang pamilya. Sino ba naman ang mag-aakala na yung isang dating mangingisda lamang na madalas na makamakin ng isang tulad ni Marvin ay isa na ngayong nagmamay-ari ng lumalagong palaisdaan sa kanilang lugar. Tunay nga ang kasabihan na bilog ang mundo, hindi palaging nasa ilalim ka lang. Darating ang araw, ikaw naman ang nasa ibabaw. Anong aral ang napulot nyo sa ating kwento sa araw na ito mga kabarangay? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin ko ang lahat ng ito. Hanggang sa susunod nating mga kwento kabarangay. Thank you so much and peace out.